natapos na yung klase ko. Pero walang Michael na dumating. Sabi na nga ba, wala naman talaga siyang plano na sunduin ako eh. Ay nako, yari talaga siya sa akin. Makakatikim siya ng ganti ko. Kaya eto, nagmadali na akong maglakad pa uwi sa dormitoryo. Tapos ayun, pagpasok ko sa kwarto, tulog na tulog ang loko. Pagkakataon ko na to para may isagawa yung plano ko. Kaya naman, kinuha ko agad yung binigay ni Aling Yoli na gamot. Tapos dinurog kong mabuti. At tinunaw ko sa baso. Ready na. Wala nang makakapigil. Kaya naman nung naghapunan na kami, medyo kinakabahan talaga ako. At nung inumin na ni Michael yung juice, natatawa na lang ako. Kaso, pinipigilan ko talaga kasi yari ako kapag nalaman niya yung kalokohan ko. Kaya naman, eto, pagkatapos naman kumain, naligo na agad ako at nagkunwaring natutulog na. Pero ang totoo, oobserbahan ko muna yung epekto ng gamot na yun. At mukhang tumalab kay Michael ah. Kasi naman, nahuli ko siya eh. Kunwari pa eh, walang ginagawa eh. Kitang kita ko naman. Kaya nga nagulat siya nung buhayin ko yung ilaw eh. Kaso, nakakainis. Ipinahid niya sa mukha ko yung ano niya. Bad trip talaga. Bad trip talaga. Kaya eto, naghilamos agad ako. At pagbalik ko sa kwarto, nahiga na ako kasi matutulog na talaga ako. Kaso kinakabahan ako kasi naman, habang nakahiga ako, bakit parang may kakaiba? Nagulat ako nang biglang may nahiga sa tabi ko. Alam ko na si Michael yun. Nakatalikod kasi ako pero naamoy ko siya. Pero nagpanggap lang ako na natutulog. Hanggang sa tinakpan niya yung bibig ko. Tapos nakita ko si Michael na tila ba galit na galit sa akin. Hindi ako makagalaw sa takot. Kasi naman parang may gagawin na kakaiba si Michael. Napapikit na lang ako. At pagmulat ko ng mga mata ko, napatayo ako bigla. Kasi naman, maliwanag na. Umaga na pala. At panaginip lang ang lahat. Grabe. Ayoko nang gawin yun. Binabangungot ako. Ay nako. Di ko na talaga ulitin yun. Ayoko na. Kahit panaginip lang yun, natakot talaga ako. Kasi naman, tinutukan ako ni Michael tapos ayun, wala akong nagawa. Ay naku. Ayoko nang managinip ng ganun. Kaya naman, eto, bumangon na ako. Wala na si Michael sa kwarto. Paglabas ko, andun siya sa kusina. Naghahanda na ng pagkain. Kaya ayun, lumapit na ako. Nagutom ako dahil sa bangungot na yun. Ay nako. Aba, gising ka na pala. Sakto, pinagtimpla na kita ng gatas. Wika ni Michael. Tapos binigyan niya agad ako ng gatas. Kinabahan ako kasi baka may gamot yung bigay niya. Oh, bakit ka ganyan makatingin, Kaloy? Inumin mo na yan. Para sa'yo talaga yan. Wika ni Michael. Parang wala akong tiwala kay Michael ngayon ah. Ayoko. Hindi ako nainom ng gatas. Wika ako. Tapos ayun, kinuha niya yung gatas. At siya na lang yung uminom. Wala ka nga dyan. Ikaw na nga yung pinagtimpla ng gatas tapos ayaw mo pa. Wika ni Michael. Tapos ayun, inubos niya na yung gatas.
Eh, kasi baka may gamot yan. Wika ko. Sabi ko na nga ba eh. Siguro yung juice kagabi na pinainom mo sa akin may gamutan ah. Kaya magdamag na nagwawala si Temtem. Wika ni Michael. Wala ah. At saka, bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Bala ka nga dyan. Kakain na ako. Wika ko. Tapos eto, kumain na ako. At habang kumakain ako, nagulat ako nang bigyan ako ng panibagong gatas ni Michael. Ako naman, tampo agad. Oh, bagong timpla yan ah. Huwag na magtampo. Susunduin kita mamaya, promise. Inumin mo na yan. Wala yang gamot. Wika ni Michael. Huwag na. Matulog ka na lang ulit. Wika ko. Pero sana sunduin niya ako kasi nakakapagod din na maglakad pa uwi. Ay nako. Basta, antayin kita sa gate ha, mamaya. Sige na. Bilisan mo na at sabay na tayo ulit pagpasok. Kaya naman ito, pagkakain ko, naligo agad ako. Diretso bihis na rin. At eto, umangkas na ulit ako kay Michael. Nakasalubong pa nga namin si Kuyang Pulis sa daan. Nakamotor din siya. Nako, yari na naman si Aling Yoli. Kaloy, okay ka lang ba dyan? Ika ni Michael. Oo naman, okay lang ako. Bakit mo natanong? Wika ko. Wala naman. Wika niya. Tapos eto, ilang saglit lang yung nakalipas. Nasa school na kami. Pagbaba ko sa motor ni Michael, naramdaman ko agad na parang medyo mainit yung panahon ngayon. Aloy, okay ka lang ba? Pinagpapawisan ka ata. Wika ni Michael. Okay lang ako. Sige na. Mauna na ako. Wika ko kay Michael. Tapos eto, naglalakad na ako patungo sa unang klase ko. Pero, bakit ganito? Ang init at saka si Benben. Bakit nagagalit? Nalintik ka na. Yung gatas. Ay, kainis. Kaya eto, lumingon ako para tingnan si Michael. Nakangiti ang loko na parang tinatawanan ako. Wisit talaga. Kainis. Nabiktima ako. Paano ko itatago si Benben? Dakila pa naman to. Ay nako. Ayoko na talaga biruin si Michael. Gumaganti ng palihim. Magpapakabait na ako. Kaya eto, habang naglalakad ako, medyo dahan-dahan lang. At baka dumungaw. Hanggang pusod eh. Ang hirap din pala kapag pinagpala. Kaya naman eto, di ako makapokus sa klase. Kasi di ko maiwasan na ayusin lagi ang pwesto ni Benben. At nung lunchtime, eto, nagkita na kami ni Michael. Tawa pa siya ng tawa. Ano, Kaloy? Kamusta yung klase? Wika ni Michael. Ewan ko sa'yo. Tara na nga, kumain na tayo. Ako naman yung malilibre sa'yo. Wika ko. Tapos parang nagulat si Michael sa sinabi ko. Ako na lang. At baka wala ka ng panggastos. Wika naman ni Michael. Pero di ako pumayag. Tapos eto, naglakad kami patungo sa labas ng campus. At ilang saglit pa, nakita ko na yung mga classmate ko. Sumama kami sa kanila. Kaso si Michael, parang di komportable.
Um, Kaloy, saan ba tayo pupunta? Ang init-init tapos naglalakad tayo. Wika ni Michael. Ang arte mo naman, Michael. Doon tayo sa tuhog-tuhog. Masarap daw dun. Wika ako. Huh, ayos ah. Parang masarap yan tuhog na yan ah. Wika naman ni Michael. Ikaw nga magpakabait dyan, Michael. Ang dumi ng isip mo. Tuhugin kita dyan eh. Wika ako. Sorry na. Saan ba kasi yun? Wika ni Michael. Di ko din alam eh. Basta, sundan lang natin yung mga classmate ko. Wika ako. Kaya ito, naglalakad lang kami sa kainitan ng araw. Pero, saan ba yun? Parang ang layo. Pero sana masarap dun. Excited na akong tumuhog ah.